Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng online na pang-abuso. Nagurian na ngayon ang Pilipinas bilang bullying capital of the world. Isang grade 10 student ang pinagbubugbog sa isang paaralan sa Isabela City, Basilan. Ang mitya ng krimen, madalas na pambubuli umano ng biktima. Sino sa atin ang hindi nakakakita o nakakarinig ng insidente ng bullying? Ito ay nangyayari sa loob ng eskwelahan, sa internet, at sa sarili nating pamayanan. Ang bullying ay hindi simpleng laro. Ito ay isang seryosong karahasan na sumisira sa pangarap ng isang biktima. Ang mga biktima ng bullying ay madalas nakakaranas ng takot, pagkabalisa, at kalungkutan. Sa mas matinding kaso ay umaatong ito sa depresyon at pagpapakamatay. Bilang isang likas na Pilipino, hindi natin ito pwedeng hayaan o isa walang bahala na ito. Nananatiling malaking isyu ang pambubuli sa Pilipinas, kung saan nagkakaroon ng pagdami ng naiulat na kaso kamakailan. Tulad ng 2,500 kaso ng DepEd National Capital Region noong 2024-2025 na mas mataas kumpara sa 2,268 noong nakaraang taon. Dahil dito, lalong pinagtutuunan ng pansin ang pagpapatupad ng Anti-Bullying Act ng 2013. Kabilang na ang isang mataas na profile na insidente kamakailan na nagresulta sa pagpapatalsik sa isang mag-aaral. Nagudyok din ito ng panibagong panawagan para sa mas pinahusay na patakaran at interbasyon kontra bullying. Pisikal na pambubuli o physical bullying. Ito ay isang pisikal na aksyon upang saktan ng isang tao. Halimbawa, pangungurot, pananadyak o pagharang sa dinadaanan ng tao. Salita o verbal na pamubuli ay ang paggamit ng salita upang insultuhin o saktan ng damdamin ng isang tao. Halimbawa, panginsulto, panunukso, pagtawag sa masasamang pangalan, pananakot. Uy, dito pa sa bansa to. Uy, ako yung bansa. Dito pa tayo. Uy, ako! Tayo, wala na ito. Pagkikinig ko. Pagkikinig mo wala. Bakit nyo? Uy, uy. Uy, Paninira ng ari-arian o property bullying. Ito ay pambubuli na nakatuon sa pagkuha, paninira o pagpahamak sa gamit ng biktima. Halimbawa, pagnanakaw ng pera o gamit, paninira ng aklat o damit, o kaya naman sa pilitang pagkuha ng pera. ano yan, tol? Ganda na lang ito. Patay! Mayroon na ako na. Maganda nga ako. Cyberbullying, ito ay pambubuli gamit ang internet or teknolohiya. Ito ay maaaring mangyari anumang oras at mahirap itong burahin. Halimbawa, pagpapadala ng masasamang mensahe or text message, email, pagpo-post ng nakakahiyang litrato o video sa social media na walang pahintulot, paggawa ng peking account upang manira ng reputasyon o pananakot online. Pang-apat nga raw ang Pilipinas sa madalas na nagsisearch ng cyberbullying sa internet ayon sa pag-aaral ng search engine na Google. Ako si Giel at naranasan ko mismo ang cyberbullying nung ako ay first year college pa lamang sa Besting College of the Philippines. Ako ay pinost sa social media ng grupo ng isang kabataan na hindi ko alam kung ano ang rason. Pinost nila ang aking muka at nilait-lait ang kurso kong BS Criminology. Dahil dito, nawala ang kumpiyansa ko sa sarili ko at sa kursong kinukuha ko. Ito rin ay nagresulta sa akin ng depresyon at anxiety. At umabot din sa puntong gusto ko nang tapusin ang aking buhay. Ngunit, dahil sa aking mga kaibigan, tinulungan nilang ibalik ang kumpiyansa ko sa aking sarili at bumalik sa pag-aaral. Sa bawat pananakit, may pag-asang nawawala. Sa bawat panunukso, may pusong nasasaktan. Sa bawat pag-iisa, may pangarap
maging happy. Magsumbong, hindi ka nag-iisa. Manahimik. Kung makita mo ang pambubuli, online man o personal, agad i-report sa guro o guidance counselor. Tandaan, hindi kayo stumbogero. Kayo ay tagapagtanggol ng tama. Ang naligtas, hindi kailangan may pag-away. Ang paglapit o pag-alala sa kanya matapos ang insidente ay malaking tulong na. Ang bullying ay isang salot o sumisira sa ating kinabukasan. Yung problema, maging bahagi tayo ng solusyon. Imupin natin ang ating mga kaibigan ng klase upang manindigan laban sa kapangyarihan. Ipakita natin sa mundo na ang bayanihan ay hindi lamang pagbubuhat ng bahay, kundi pagtatanggol sa karapatan at dangal ng ating kapwa. Kasama, hubugin natin ang isang Pilipinas kung saan ang bawat bata ay ligtas, at kung saan ang bawat isa ay may halaga, at kung saan ang katarungan at kapayapaan ang nangingibabaw. Magsimula tayo sa ating sarili. Magsimula tayo ngayon. Maraming salamat po at mabuhay ang mga tunay na bayani ng kapayapaan. Boses ko, boses mo, tungo sa anti-bully.